Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation, alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Oho. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba? Sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila po process yun? Ayun na nga. In-impeach nila eh. Oo. Yung isa, ikinulong. Ikinulong. Bakit mas mataas yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa doon, ano? Kaya nga. Meron siyang diplomatic, tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang dalawang regular. At least, dalawa. Same name, sir? Same name. Very similar. Hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boying Remulla doon sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. All you have to do is to verify with the DFA. Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. So, hindi mo sila masisisi dapat that is a fair comment yan eh. No? Freedom of expression niya. Considering the fact that you are a public figure, yun ang pagkakaintindi ng tao. Ba't mo bebeltahan ng cyber content? Dadagan ang Balita News Update. Alright, welcome back mga kabayan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo at maglalahad mo tayo ng mga panibagong impormasyon, reaction video at yung mga tinutuwi doon nating mga impormasyon na kailangang malaman na para ho hindi maligaw ang ating mga kababayan, lalo na taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Na mula ho sa pagbabaluktot ng mga baluktot ng mga pag-iisip, supporter ho ni Bangaga mga kabalitaan. Anyways, pasasalamatan muna natin yung ating mga kababayan abroad na laging tumutok ho at kahit pa paano, nanonood pa rin ho sila dito sa ating programa. Para hindi tayo magurgor at malabanan yung mga nagbabalakong gugurgor sa ating bahay, kailangan niyo pong gawin ang pagbukas or pindutin ang notification bell. And then mag-subscribe at paligo ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. I-share nyo na rin po ang video mga kabalitaan. At huwag na pong skip yung ads na inyong mapapanood. At sabi ko sa inyo, basta lahat ng mga Pilipino nanonood at tumatambay dito sa ating bahay, andyan ho kayo lagi, andito rin tayo lagi mga kabalitaan maglalahad ng mga impormasyon. Kaya, sisimulan natin dito ang usapin natin mula ho sa Net25 kung saan po 50% ng mga Pilipino ang kontra o disgusto sa pag-kidnap, pag-aresto nila kay Tatay Digong Duterte. Kaya ito nga po mga kabalitaan, may banat ho dito si Senador Marcoleta. Talagang hindi pa nakaupo si Senador Marcoleta, binabangga na ho nitong bungit administrasyon. Ano kayo magiging papel nito ni Senador Marcoleta? Baka ito yung magiging tinik na naman sa lalamunan ng bungit administration mga kabalitaan. Mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa mahigit sa kalahati. Mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno diyan. Maging sensitive ka. Doon sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang higit ng sa kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito. Mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon. Saan nangyari? Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag gaganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimento na ng taong bayan ito, di ba? Anong sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Tingnan na natin mga kabalitan, pag-aresto at pagdala kay FPRD sa The Hague. Pagkalayo, 58%. Tapos ang hindi sang-ayon, 26 ang sang-ayon. Kakaunti lang. Wala pa nga kasiguraduhan yung 16% mga kabalitaan. So dito na natin nalalaman na yung unang pasiata po nila, nagkagustuhan ho ng karamihan na si Tatay Digong Duterte may padala ho doon sa The Hague. Ngayon lumabas na ho yung totoong survey talaga at matapos ang eleksyon, nagiging na ho sila ngayon. Parang sila naman yung nagkawatak-watak dyan sa Malacanang mga kabayan dahil nagpanic mode ho sila nung lumabas na ho yung resulta ng botohan na itong nagdaang eleksyon mga kabalitaan. Gulpi di gulat ho sila lalo na ho yung mga absentee voting mga kabalitaan mula ho sa anay ng ating gobyerno at sa hanay ho ng particularly dyan sa Philippine National Police, AFP, mga guro,
media practitioners at mga frontliners, mandakin niyo po ay pinaubo sila sa Duterte dahil ito po ang binoto ho nila, mga kabaitaan. Kaya ho, nag-umihingi ito ng, kumbaga nagpakumbabaho ito at gusto makipagbati sa mga Duterte dahil takot ho itong si Bungit na hindi pala kakampi sa kanya yung ating kapulisan at yung mga miyembro ho ng Armed Forces of the Philippines, yung nasa mga sa lower ranks lang, mga kabaitaan. Kasi nga, yung kumakampi lamang kay Bungit, klarong-klaro naman ho, yung mga buaya ding mga general. At yung mga linta na mga tauhan ng AFP na ngayon ay kapopromote lamang na nakakuha ng 1-star general, 2-star general at kung ano-ano pa. So yun po ang kanya lamang, ang nakikita niyang kakampi daw sa kanya. Pero paano ho yung mga batos ho ng mga general na yan? Ramdam ni Bungit na tagilid tayo dito. Kailangan magpakumbaba ho tayo. PCO, magpakumbaba ka kay Eden. Kasi kitang-kita ko na talagang binabatikos ka ng taong bayan. Kinukontra mo si Eden. Ito naman si Rimulya. Rimulya! Tawagan mo yung ICC. Paupuin natin, papanumpain natin si FPRRD para at least makabawi man tayo sa kanila at madadagdagan ang, kumbaga, manumbalik yung tiwala ho ng mga taga-suporta ni Digo. Parang may mga ganong pag-uusap at siguro, sinisigurado siguro nila na para ho itong si Bungit hindi ho matanggal. Kaya yun ho ang pattern na ginawa ho nila na panibagong pambubudol ho para sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Anong ba sasabihin mo? Hindi ho. Ba't Mali yun. survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, Baymantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. Reflection ng nangyari sa election dyan, di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation. Alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yun ay nagiinit? Ano lang, isa lang yung masasabi ko sa resulta na yan, mga kabaitan. Opinion ko lang po ito. Kitang-kita ko na sa bunbunan ni Tamba at ni Suarez at itong sino ba yun? Yung laging nakaganon yung bibig. Kilala nyo ba nakaganon lagi yung bibig? Yung si Gutierrez, mga kabalitaan. At yung parang sobrang ganda na ho, itong si Adjong, mga kabaitaan. Namumula na yung labi niya at saka sobrang puting-puti na. At parang pinulbo yata yung harina sa mukha, mga kabalitaan. Sobrang ganda na ni Adjong ngayon, mga kabalitaan. Alam ko yung sagot ho nila. Duda na naman ho sila at siguro paimbestigahan na naman ho, mga kabalitaan, yung survey. Pero pag pumaboro sa kanilang survey na ito, ay napakayabang ho yung mga hinampak. Ipinagmamalaki pa. Sinisigaw pa ho sa mga kasamahan nilang bayarang media na, ay, palitan nyo kasi tayo para mas lalong maligaw yung utak ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ganon sila, mga kabalitaan. Yung lalo na yung isa, yung Inglesero, na ganon. Hindi ko alam ba't naging ganon yung bibig lagi parang natanggalan ng ipin dito sa harapan, mga kabalitaan. Ngayon, kayo, butata na naman ho kayo sa survey. May mga sagot sila ho dito na kukontrahin na naman ho nila itong survey na to, mga kabaitan. Pero nagtataka ho ako sa kanila, no? Kitang-kita naman ho natin na nilampaso sila sa nakarang halalan, lalo na dyan sa Mindanao, ay hindi pa rin nila aminin na isang protest vote, mga kabaitan, ang nangyaring butuhan ho nitong nagdaang eleksyon. Kahit alam na nila sa sarili nila na sila ay tagilid na, lalo na pagdating ho ng 2028 presidential elections, pag itong hindi ho nila malabanan, yung talino ni Senador Marcoleta, ay taob ho sila dyan, mga kabalitaan. Malamang mas lalo pang tatambakan pa ho sa 2028 presidential elections yung mga hinampak dyan na mga buhaya dyan sa House of Retaliations, mga kabalitaan. Ay, hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon, di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun makagawa ka ng paraan kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. Pagkatapos wala namang nangyayari. Mas mataas daw po ang nakuhang trust rating ni BP Inday Sara Duterte
at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila po process yun? Ayun na nga. In-impeach nila eh. Yung isa ikinulong. Bakit mas mataas yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa doon. Ano? Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing tiwala kay BP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si BP Sara, habang 63%, ito po hindi na ito Pangulo hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakakuhang trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Dito Sablay pa rin. Ipakita niyo po yung nakita niyo po sa Pangulong ang ibinaba ay halos 2 digits pa rin mula doon sa dati. Mayroon hong sa NCR laki pa ng ibinaba niya, negative 10%. Negative 10. Negative 10. Undecided pala ito. Itaas mo ng konti, Direk. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. 38%. Yan ang sinasabi natin doon sa ating mga kababayan. Samantalang noon, bago mag-eleksyon, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey. Sen. At ang iba nga, nagsasabing mukhang pabor pa raw po ang mga Pilipino na ang dating Pangulo at ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Kaya nga siguro ibinibigay ang kamay ng pakikipagkasundo dahil nga dyan sa mga nakukuhang mga datos sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya kailangan lang na maging seryoso din kung paano mo pahawakan yung kamay na ino-offer sa'yo. Kailangan makita yung kaseryosohan at paano ginagawa. At yung katapatan dyan. Yan. Importante yun. Ngayon paano mo susukatan ng katapatan kung wala ka namang ipakikita? Kaya na binabanggit natin kanina. So ayun po mga kabataan, klarong-klaro at hindi tayo nagkamali sa komento natin na kaya ito nakipagsundo, nakipagbatik si Bongit kay sa mga Duterte dahil nga po sa resulta ng halalan kasi kitang-kita niya lalo na takot na takot itong si Bongit sa resulta ng absentee voting mga kabataan. Sa hanay ho yan ng PNP, AFP. So akala kasi nila na yung AFP ay nabubusalan nila sa pamamagitan ho ng ilan ba yun? 300 pesos yata yun kada araw yung increase nila. Yung allowance yata yun mga kabalitaan. Akala siguro nila nadadala na ho itong mga nasa lower ranks mga kabalitaan. At napakalaki siguro naman natatanggap po ng mga frontliner nito na mga lintang dumidikito sa administrasyon ngayon. So dito ho sila nagkamali. Ina-underestimate ho nila mga kabalitaan itong mga lower ranks. At ito naman hong si Browner, halata naman ho talaga na may kinampihan na itong mga kabalitaan. Dahil nga instead na non-partisan mga kabaitan ay nangangampanya na hindi daw ito iboto yung mga senador na tumatakbo ho na pro-China mga kabalitaan. Desperado na ho sila pati yung ating hepe ng AFP. Pati yung PNP desperado ho sa nagiging hakbang ni Bonget dahil sila mismo ay tagilid din at magkaiba, hindi na magkaiba, magkapariha talaga ng kulay ang mga hinampak na ito mga kabataan dyan sa Malacanang. At dito tayo, itong si Bonjing mga kabataan ay papaimbestigahan niya umano na kung bakit nagkaroon ho daw ng 3 pasaporte itong si Attorney Harry Roque. At ayon naman ho ito kay Attorney Harry Roque, napakalaking fake news. Sinisiraan nyo lang ako Paano ako magkakaroon ng 3 pasaporte? Yung pasaporte kong gamit kung nasa dahig na, nandoon na ho sa kanila. Kasi nga nag-apply ako ng asylum. So, meron akong extra ho dito, may butas na kasi nga, hindi pa naman to expired, pero napupuno na ho sa mga visa. Natatako mga kabaitaan. So, saan kaya ito nakakuha ng impormasyon itong si Bongi? Itong si Boyeng Rimulya mga kabaitaan, itong si Bonji. Mahilig talaga sila magpapakalat ng fake news. Tapos yung fake news nila ipapain nila sa mga DDS vloggers. Ipapain nila sa mga DDS supporters. So saan kaya sila umuhugot ng lakas ng loob? Siyempre sa kanila yung kapangyarihan ngayon. Sila yung matapang ngayon. Kaya walang takot na kahit kung sila ay magkamaliman, kahit sabihin natin fake news, okay lang sa kanila. Pero yung mga DDS, kahit na nagkamali lang kaunting impormasyon, sasabihin na fake news peddler mga kabalitaan.
Maimbestigahan ng Department of Justice at DOJ ang issue ng umano'y pagkakaroon ng nasa 3 passport ni Attorney Harry Roque. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ito ay pawang local o Philippine passports. Paimbestigahan ng DOJ kung paano nakakuha ng ganong karaming pasaporte si Roque. Ang mga ito niya ay ginamit niya sa paglabas ng bansa, kaya hindi nag-alarm sa immigration. Sa ngayon, mayroon na ang formal na mosyon ng DOJ sa korte para ipakansila ang passport ng dating palace official. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya. Tingnan yung mukha nito mga kabalitan. Ubod talaga ng kadimunyuhan mga kabalitan. No? Ubod ng kadimonyo. Mas lalong naging demonyo yung pagmumukha nito mga kabalitan nung ito naging payat na ho. Saan kaya ikaw bilang DOJ ka, Secretary, hindi mo alam yung mga sinasabi mong maraming passport na nakukuha or kinuha itong si Harry Roque, tapos sasabihin mo hindi nag-aalarm diyan sa immigration? Bakit si Harry Roque ba hindi kilala ng buong bansa? Hindi kilala ng diyan sa immigration? Naalam naman natin na dating palace official itong si Harry Roque mga kabalitaan. Napaka-imposible ho. O papasok si Harry Roque, magdala ho ng ibang pasaporte. Alam naman natin yung pangalan niya ay kahit nga sa Google nga pwede nga natin ma-search mga kabalitaan na ito si Harry Roque, ano yung background niya mga kabalitaan. At sa itsura pala makikita mo, hindi naman na malit na tao to. Mataba, malaking mama naman itong si Harry Roque. Don't tell me, yung immigration officer na nagsasala ho at nag-check sa passport nung ito'y palabas ng bansa. Don't tell me, hindi niya nakilala si Attorney Harry Roque. Tapos sasabihin nyo na, ano ba yan? Si Attorney Harry Roque, bobo ba yan? Sa tingin mo, matalino ka pa sa kanya? Na alam mo naman, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, pag kumukuha ka ng maraming passport, ay napakalaking kasalanan mo yan sa ating batas. Talagang makukulong ho kayo nito, mga kabalitaan. Falsification of documents ho yan, mga kabalitaan. Tapos sasabihin mo sa isang abogadong ganon, ngayon, ito, pakinggan ho natin itong huling banat nito ni DOJ Bunjing Remulla, mga kabalitaan. Meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Okay. So dito ho tayo, lipat tayo kasi may sagot ho dito si Attorney Roque dito ho sa Bilyonaryo News Channel. Sinasabi niya ho rito yung rason at sinagot niya. In-explain, pinaliwanag niya kung totoo ba na kung siya ba ay maraming pasaporte at totoo ba yung sinasabi ni Boyeng, ay dito si Boyeng talagang butata at fake news peddler pala itong hinampak, mga kabalitaan. Makakausap po natin ngayon dating presidential spokesperson Harry Roque. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Roque. Magandang gabi, Corina, at magandang gabi, Pilipinas. Opo. So, una, nasaan po kayo ngayon? Ako po ay nasa The Hague, Netherlands. Ayun. So, you never left mula po noong dinamayan po ninyo si dating Pangulong Duterte. Diyan na po kayo namalagi. Yes, dumating po ako dito isang araw matapos dumating si Tatay Digong dito. And on the 19th, I formally lodged my application for asylum here at the Netherlands. So, setting the record straight, sinasabi nga po daw na meron po kayong tangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung aking pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kanselado na po ito. At kaya po ito kanselado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. So napuno na po ito, kaya kumuha ko ng bagong passport. At kapag naman binilagyan ng ganitong butas ang passport, ibig sabihin, hindi na siya valido. No? Pero ito ay importante pa rin dahil dito nakalagay yung aking Schengen visa, yung aking Japanese visa at iba pang mga visa. No? So hawak-hawak ko pa rin to. Pero yung aking current passport ay nasa possession na po ng Embahada ng Netherlands. Sa totoo, Corina, hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boyeng Remulla dun sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. All you have to do is to verify with the DFA. Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali naman pong maberipika? Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. Well, una-una doon sa pagkansela ng passport po, hindi po ako pugante kasi ako umalis ng Pilipinas
ang tagal na bago pa magsampa ng magkaroon ng warrant of arrest. Ang definition po ng pugante ay someone na umalis ng bansa dahil sa warrant of arrest. Siguro mga 7 buwan na akong wala sa Pilipinas bago lumabas yung warrant of arrest na yan. So I do not fit the definition of a fugitive. Pangalawa, yung ginagawa naman nila na para sa red notice, well, gaya ng sinabi ko, no, miski kansilahan nila ang passport ko, di ko naman nagagamit po ang passport ko dahil nasa Dutch authorities. And at saka yung Interpol red notice alert works only when I cross international boundaries. Dahil kinuha nga ng Dutch authorities sa aking passport, di naman ako makakaalis ng Shenzhen area. No? So dito lang ako sa Shenzhen, so miski maglagay sila ng red notice sa alert sa akin, wala namang posibilidad na ma-serve sa akin yan dahil hindi nga ako po pwedeng lumabas ng Shenzhen area. Ayun. So, ito po ay napag-isipan na ninyo bago kayo nagpunta dyan? Matanong ko lamang po. Hindi po. Talagang ang intention ko ay madepensahan na si Tatay Digong. Kaya lang, inanunsyo ng DFA na gagawa sila ng hakbang para i-cancel ang aking passport. At alam ko naman, bilang isang abogado at nag-handle na rin ako ng mga asylum dyan sa Pilipinas para sa mga ADB executives, na ang plano talaga nila ay pauwiin akong pilit dahil akala nila yung warrant of arrest na in-issue ng WAD committee ay sapat na para makasil ang passport ko. Kaya hinabol nila yung criminal charge sa akin. Dahil kung maaalala ninyo, yung kasong criminal nila sa akin ay supplemental complaint affidavit. Pahabol, kumbaga. Okay, so yung mga naririnig po namin na red notice na kayo'y pa-aaresto na, ang sinasabi po ninyo ngayon, hindi nila magagawa yan. Wala pong saysay yan. Drama lang po yan para siguro masabi nilang may ginagawa sila. Pero bring it on, I will face them at tingnan natin kung sino mananaig. May mga lumabas din po na ulat na may mole o espiya daw kayo sa loob ng DOJ. Kaya parati daw po ninyong alam yung kanilang mga gagawin at nauunahan po ninyo sila. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi ko na po kailangan ng mole. Dahil alam na alam ko po ang aking international law. 25 taon ko pong tinuro yan at pinractice. At pasensya na lang po sila na mas may kaunti pa akong alam sa international law kaysa sa kanila. So wala po kayong legal counsel? You're counseling yourself? I'm counseling for myself here in the Netherlands, pero sa Pilipinas po, naghain na ako ng motion for reconsideration. Patunay po na hindi ko tinatakasan itong kasong ito. No? Dahil aktibo po akong humihingi ng lahat ng remedyo, hindi lang po sa loob ng DOJ, kung hindi po sa hukuman matapos ang DOJ. Yung inyo pong asylum application dyan po sa Netherlands, umuusad po ba? Well, nakabinbin po yan at talagang matagal na proseso po yan. Ang importante, habang nakabinbin, meron na pong right to non-refuma at ito nga yung garantiya na hindi ako mapapabalik sa Pilipinas hanggang itapos yung desisyon sa aking asylum. Kumusta naman po si former President Duterte? Kalagayan po niya? Malalaman po natin in a few hours, no? In 1 hour and a half, dahil kakapasok lang po ni Bong Duterte, yung bunsong kapatid ni Tatay Digong, para makipagpulong kay Tatay Digong, and at around 3 o'clock, malalaman natin ang latest kay Tatay Digong. Yeah. Okay, so Alright, so yun po mga kabaitaan. Talagang sinagot ng diretsahan ni Attorney Harry Roque ang diretsahang tanong din ni, sino ba yun? Si Corina Sanchez, no? Na yun nga, kung may iswiya ba sa loob ng DOJ at totoo bang may maraming passport itong si Attorney Harry Roque, ay sa impormasyon pa lang ho nito mga kabaitaan na nagpapakita ho sa lente ng camera, ay masasabi ho natin na siya po ay nagsasabi ng katotohanan dito mga kabaitaan. Itong si Bonjing mga kabaitan, paepa lang ho ito, papugi points lang ho ito para lang sabihin para lang na may masabi mga kabalitaan na may ginawa ho sila laban ho dito kay Harry Roque. Ang tanong ho dyan ay, makakalusot ba yung kanilang mga diskarte ho na kung saan yung kanilang gustong hulihin ay matalino pa ho sa kanila mga kabalitaan. Itong sinasabi ni Bonjing mga kabalitaan, totoo ba, sincero siya sa sinasabi nito? Kasi wala namang sasaway sa kanila na kahit anong sasabihin nila, pwede mga kabaitaan kasi nasa kapangyarihan sila. Kaso nga lang, fake news yung kanang ibinabalita sa media. Kaya fake news peddler din pala ito si Bonjing. Dalawa na silang nasa mataas na posisyon. Itong si Aw Castro, fake news peddler din ito. At ito rin si Bonjing, fake news peddler din. Madadagdagan pa rin ho yan sila dyan mga kabalitaan. So talagang pinaghahandaan ho nila at pinaghahandaan ho sila dito ni Attorney Harry Roque. So dito ho tayo kay ex-Senador Bong Revilla kasi si Attorney Rini Bueno, matinong abogado ito, dati itong immigration lawyer if I'm not mistaken mga kabalitaan. At alam niya po talaga kung anong ibig sabihin talaga ng cyber crime law. At ito nga yung kasong isasampa ni Boy Iakin dahil nga natalo siya dahil daw sa pagpapakalat ng fake news patungkol sa plunder case. Yung 124 or 25 million yata yun, 24 million. 124 million ay ipapasauli daw sa korte sa kanya sa National Treasury. Hindi naman daw talaga ito sinabi na nakadirekta ho sa kanya. Kaya dito nasaktan si
ex-Senator Bong Revilla. Ito namang si Attorney Rene Bueno, mga kabitan, tumpak ko. Na-target niya po yung explanation dito. At parang yung kanyang pagpapaliwanag ay pumapabor ho sa mga sinasabing nagpapakalat di umano ng fake news. At may payo ho siya dito na dala na rin na pangaral para naman matauhan itong si Bong Revilla. Hindi pala ito marunong tumanggap ng pagkatalo. Akala ko ano to siya sports-minded, mga kabalitaan. Diba? Athletic to Diba? Mahilig to sa larong basketball. Ano pa ba yung pinaglalaro nito? Pag natalo, okay, tanggap lang. Pero sa politika, bakit kaya? Ano kayang kinawiwilihan niya dyan, mga kabaitan? May mga nabibinbin bang proyekto na medyo malaki-laki pa? Ang budget na hindi pa naubos-ubos, ex-Senator Bong Revilla. Nagtatanong lang ho tayo. Baka nasasayangan ho kayo dyan na kayo ay hindi makakapagpatuloy sa proyektong ginagawa niyo. Ang laki ng halaga siguro niyan. So ito po, pakinggan natin kung paano nilecturan ni Attorney Rene Bueno si ex-Senator Bong Revilla, kabalitaan. No, definitely, there will be no civil liability kasi sinabi doon sa desisyon pursuant to Article 100. Our Article 100 provides that if you are not criminally liable, there is no civil liability. If you are criminally liable, there is civil liability. Yun yung malinaw yun, sabi sa Article 100 of the Revised Penal Code. So, yun ang gumulo sa isipan ng mga nagbablog na kung saan sinasabi nila, balik mo na yan, kinuha mo sa pondo ng bayan na 240,500,000. Nag-election na hanggang ngayon, hindi mo pa binabalik yan. So, hindi mo sila masisisi sapagkat that is a fair comment yan no? Freedom of expression yan. At yun ang nakita nila sa balita. So, hindi mo sila naman masisisi sapagkat hindi naman sila mga abogado at wala naman mga background yung karamihan dyan sa batas. So, kapag ikaw ay nagbalat sibuyas dyan, negatibo ang iyong legal action dyan na sasampa mo ng cyber libel yan. Considering the fact that you are a public figure, there is a requirement that you must prove that there was actual malice in the case. Yung actual malice, nagseset ng higher standard as compared to doon sa presumed malicious statement ng mga nagbablog. Sapagkat hindi ka naman na private person public figure ka. No, pag-aari ka ng publiko sapagkat ikaw ay naglilingkod sa bayan. So kapag may mga mga kritikong naglalabas ng kanilang opinion tungkol diyan sa nangyari sa iyo sa plunder case, hindi mo sila masisisi na magsalita ng mga ganyang klaseng negatibong statement. For as long as binase nila yung kanilang mga komentaryo doon sa desisyon na meron silang hindi tamang pagkakaintindi. Yun ang pagkakaintindi ng tao. Ba't mo bebeltahan ng cyber libel? So, puwera na lamang kung talagang alam nila na hindi naman totoo yan, no, at naintindihan nila, may legal background sila, pero alam nila kung anong ibig sabihin ng desisyon. Pero despite that fact, naglabas pa rin, nag-upload pa rin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, na mga impormasyon na talaga namang sisirain ang iyong reputasyon. Pero kung ganitong ordinaryong komentaryo, like for example, alam nyo po, napakataas ng pamantayan ng actual malice, just in case you will file cyber libel case against these different bloggers. Napakataas ng actual malice standard. At considering the fact yung magiging chilling effect nito doon sa fundamental rights of freedom of expression ng bawat tao, lalong-lalo na dito sa mga bloggers na iyong kakasuhan, siguro mas maganda kung magnilay-nilay muna ang ating putihing senador at pag-isipang mabuti kung itutuloy ang kaso o hindi. Dapat isipin po ninyo kung ano ang magiging benepisyo nito sa inyong karera bilang isang politiko. Kung kayo ba ay may balak pang bumalik sa public service, kung kayo ay nagbabalak, ay sigurado ako hindi magkakaroon to ng favorable effect on your part, no? Kung itutuloy-tuloy mo itong mga kasong iyong binabalak na isampa laban sa mga vloggers, ano yung mga benefits, ano yung mga disbenefits, ay dapat pag-isipan ninyong mabuti. At kung gusto nyong linawin, siguro mas maganda kung magpalabas kayo ng press release, harapin ninyo direkta ang publiko at ipaliwanag ang kung ano talaga ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Kung kayo po ba ay under obligation to return the 124,500,000 at ipaliwanag ng malinaw sa level ng isang ordinaryong mamamayan ang naging hatol sa inyo ng Sandigan Bayan. At dapat kasi ito ginawa ninyo during the election campaign period. Katulad ng mga bashers ni Kiko, bashers ni Bam Aquino, bashers ni Tito Soto, agad-agad sinasagot nila
Kasi kayo, hindi nyo binigyan ng tamang panahon or pansin yung mga ganitong klaseng paninira laban sa inyo at umaksyon kayo pagkatapos ng eleksyon. So, mas maganda kung ginawa ninyo ng solusyon to during the middle of the campaign period, kainitan ng campaign period at para naliwanagan ng tao na ay, hindi naman pala obligadong isoli 124,500,000 at acquitted nga siya So sana kung nagkaroon lamang na malinaw ng pagpapaliwanag, siguro hindi ito naka-apekto sa resulta ng inyong re-election sa senator. So kung itutuloy ang kaso, sabi ko nga, so parang hindi maganda magiging epekto sa inyo. Dahil kung kayo ay nagbabalak pang bumalik sa public service, I would suggest huwag ninyong ituloy ang kaso. At siyempre, kung paglalapit naman kayo sa mga abogado, siyempre, lalo na, ang taas ang emosyon, galit na galit kayo. Siyempre, ipapayag yung abogado na magsampa ng kaso laban sa mga vloggers kasi malaki bayad yan, di ba? Pero if you will go to a third-party person sa isang independent lawyer at mabibigyan kayo ng tamang payo na huwag mo na ituloy yan kasi masisira ka lang dyan kung bebueltahan mo yan ngayon, pagdating ng susunod na eleksyon, bebueltahan ka din yan. So walang katapusang balikan o retaliation yan ng bawat isa. So ikaw din ang talo sa bandang huli. So better na ibang approach ang gawin mo, liwanagin mo na sa publiko So napakaganda ho yung payo ni Attorney Rene Bueno at yung pagli-lecture nito kay Senator Bongo, ex-Senator ex-Senator Bong Revilla, mga kabalitaan. Di ba? Ganun kasimple lang ho, Senator Rene Bueno. Ibig sabihin nun, napakatalas yung pag-iisip po nito. At advance ho itong mag-isip. Kaya dahil nga sa galit si Bong Revilla, ay nako, si Panday talagang ginamit na ho yung kanyang panday, mga kabalitaan. Ano ba yung panday? Yung espada niya. At gagantihan niya po yung vlogger, mga kabalitaan. Tama ho, talagang magpapalitan ho kayo ng buweltahan pag sa darating na halalan sa 2028 kasi alam ko tatakbo rin ito. Ang tanong ho dyan, pag tumakbo ito, baka didikit naman kay Inday Sara Duterte. So wag na po Inday Sara Duterte tanggapin itong si Agimat dahil talagang gagamitan ka lang ng agimat nito para mabudol ka. At mapapaniwala ka sa kanya, BP Inday Sara Duterte. Kaya yung agimat ngayon ni Bong Revilla ay hindi ho tumalab sa agimat na totoong agimat ni Tatay Digong Duterte at ni VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video presentation natin, huwag kalimutan po paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. I-share niyo din po, mga kabaitan. At of course, yung ating notification bell, pindutin niyo na diyan para at least hindi na kayo maghanap sa atin at mapapanood na agad-agad, mga kabaitan. And subscribe na rin, pindutin ang subscribe button. At pasasalamatan muna natin yung ating mga nakatambay ho sa ating bahay, yung mga gustong mag-join. Join na ho kayo, mga kabaitan, may proseso dyan, sundan nyo na lang po. At dahil nga may nag-join na ho sa bahay natin, 3 na ho sila. Itong si Boss Romeo de los Reyes, si Ma'am, nakalimutan kong isa, si Ma'am Concepcion, Rosana Concepcion, at itong si Elijah TV Kabalitaan. Magbabalik pa ho tayo sa darating ng mga oras at maglalahad pa rin ho tayo ng panibagong impormasyon, update kung ano na mga kaganapan sa ating lipunan. At pasasalamatan ho natin yung ating mga makabagong bayani nating bansa, ang overseas Filipino workers. At lalo na ho yung mga Pilipino diyan sa The Hague, the Netherlands, na walang sawang naghihintay kung kailan lalabas si Tatay Digong Duterte. At balita ho natin si Inday Sara nasa Doha, Qatar na at ito'y nandoon at papunta na siguro ito ng The Hague, Netherlands, mga kabalitaan. At balita rin parang pupunta rin si Vice Mayor Basti Duterte. At abangan ho natin yung oath-taking ni PRRD, mga kabalitaan, diyan sa Embahada ho ng Pilipinas sa The Netherlands. At yung kanyang pag-uwi dahil naamoy ko na ho na ilang pikit na lang sa ating mga mata ay makikita na natin masisilayan na natin si Tatay Digong. Nasa bahay na ho niya, mga kabaitaan. At malamang pag nakauwi si Tatay Digong Duterte, marami talagang matutubang baka, mga kabaitaan. Baka manok, baka baboy, baka kalabaw. Alright, so sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat, massalam po. And then sa ating mga masugid na tagapanood, lalo na si Mami Rose, magpagaling ho kayo dyan, Mami Rose, at si Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu.
Sa maglupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, Luzon, Kabisayan o Mindanao, ang bahay na ito ay para sa ating lahat. So God be the glory. Bomwa, chip chip. Peace out.